sa mga nagsasabi na siya pa. May maraming bahagi. Pagkamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makaririnig? Kung panay tainga lamang ang buong katawan, paano ito makaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi maituturing na katawan kung ito ay isang bahagi lamang. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisang katawan lamang. Kaya't hindi masasabi ng mata na kamay sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging wari ay mahihina, ang siya pang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaano kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya natin pinagaganda. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan ng higit na karangalan ang mga bahaging Hi, Laura. Mga sapunini pala to. Sa halip, ang lahat ay magmalasaktan. Kung nasasaktan ang isang bahagi, Doon ka nga, picturean kita. Dali, oh. kung pinararangalan ang isang bahagi, nagdadala ang lahat. Kayong ang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bahagi, isa ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga magsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta, o guro. Hindi Hindi lahat ay